mapagpalang umaga. Tanghali po sa atin pong lahat. Amen. Pinapahatid po, amen, ng ating daddy at mommy ang kanilang pagbati sa bawat isa. Amen. Sila po ngayon ay nasa Bulacan. Actually, nandun po kami kahapon dahil ang atin pong si GCFJT Jicatmon Church ay nag-second anniversary. Amen. At naiwan po sila mami at daddy doon, maging ating pong Pastora Crisel. Amen. Dahil every last Sunday of the month, sila po ay nasa church ng Bulacan. Amen. Iniikot po nila, doing the best that they can. Amen. Ma-attend. Amen. Yung flock, yung kabuuan ng iglesia, kawan ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya po ngayong araw na ito, wala po tayo ibang magagawa kundi pagtiyagaan niyo po ako. Amen. Pero ako po'y naniniwala na ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin ngayon. Amen. Kaya dalangin po natin, no? Na Lord, kung paano mong sinamahan si Moises, ay samahan mo rin si Joshua. Amen. Sabihin, Lord, kung paano mong sinamahan ang mga senior pastor, samahan mo rin kami na nandito ngayon. Amen. Na nasa church. Amen. So, magdadako na po tayo. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapangaral ng salita ng Diyos, maging sa akin pong mga magulang sa pananampalataya na nagpadala at nagbigay ng pagkakataon. And I also want to recognize the presence, yan, ang ating pong Pastor Nick, kasama po natin ngayon. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Maging ang iba po natin mga associate pastor na kasama po ngayon. Palakpakan naman natin si Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Excited na ba kayo? Amen. May bagong sasabihin si Lord ngayong umagang ito sa atin. Sino po dito yung naniniwala na mahal ng Diyos ang church? Alam niyo po, sa totoo lang, sa sobrang pagmamahal ni Kristo Jesus sa simbahan, namatay siya para sa church. Amen? At kapag pinag-uusapan po, kanino ba, para saan ba namatay si Kristo Jesus? Pag sinabing church, tayo po yun. Ang kaharian ng Diyos. Amen? Tayo po at yung mga susunod na generation na makakakilala pa sa Diyos. Amen. Yung mga susunod na generation na mapapabilang sa church. Amen. Namatay si Kristo Jesus para sa church. Inalay niya ang kanyang buhay para sa church. Para sa simbahan. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Sa oras na ito, amen, ipanalangin natin sa Lord, Panginoon, kung paano kang namatay para sa simbahan. Kung paano mong minahal at inilagay ng malapit sa puso mo ang iglesia, ganon din ang ibigay mo sa amin. Ganon din espiritu at pag-ibig ang ilagay mo sa puso namin. Na maging handa rin kami mahalin ang church. Amen. Kasi we are in the right pattern. Kung yun din ang nagiging laman ng puso natin dahil alam natin na ganon si Jesus Christ. Ngayon po, ang atin pong pagkukwentuhan ngayon, pag-aaralan, sino po yung nakakakilala kay Zerubbabel? Pag-aaralan natin ngayon si Zerubbabel. Amen. Zerubbabel. Amen. Tayo pong si GCFJTG, we are so familiar with this verse. Sekaraya, sabihin mo kay Zerubbabel, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit of God. Ngayon, Lord, gusto naming makilala. Bakit mo sinabi kay Zerubbabel yun? Ngayon, pag-aaralan natin. Sino po? Zerubbabel. Amen. Basahin po natin ang libro ng Hageo. Haggai chapter 1 verse 8, New King James Version. Ang sabi po ng Haggai chapter 1 verse 8, go up to the mountains. Pakilaki po yung King James Version. Lakihan po natin. Yan. Go up to the mountains and bring wood and, sabay-sabay po, yan, yung masigla. Amen. Isa pa, yung masigla. Good. Amen. Go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Sa Tagalog po, ngayon umakyat kayo sa bundok at kumuha ng mga kahoy at itayo ninyong muli ang templo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ako
Panginoon ang nagsasabi nito. At sa oras na ito, ang ating pong pag-aaralan ay pamamagatan po nating build the temple. Sabay-sabay, build the temple. Amen? Sa dinami-dami ng mga tao, nung mga panahon po na yan, ang Diyos pinili si Zerubbabel. Sa pamamagitan ni Prophet Haggai, nangusap ang Panginoon. Konting background story po, no? History. Ano po ba yung kalalagayan ng mga Israelita nung time na yan? Amen? Ito po yung mga panahon na sila po ay nawasak, sinakop sila ng ibang bansa. Amen? Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinabayaan sila ni Lord. And dumating ang ilang mga generation, ilang mga taon na gusto silang i-restore ng Panginoon. Amen? Ang templo ng Panginoon ay winasak ng mga foreigners, wala ng church, wala ng temple of God. Amen? Kumbaga sa description ng Bible, the house of God lies in ruins. Talagang sira-sira yung house of God that time. Amen? At si Lord, hindi siya pumayag na manatiling ganon yung kanyang bahay. Amen? So, nagdesisyon ng Panginoon na i-restore niya ang kanyang bayan. Amen? At sa pamamagitan po ni Prophet Haggai, nagpadala siya ng mensahe. Amen? Si Prophet Haggai, inutusan niya, Haggai, sabihin mo kay Zerubbabel, pangungunahan niya. Amen? Pangungunahan niya yung muling pagpapatayo ng aking bahay. Hello, nandyan ba kayo? Sundan nyo na lang ha. Amen. So, may mga Israelita, may mga tao doon na pilit nilang pinipigilan yung pagbibuild up ulit ng temple. Kasi may mga iba silang mga Diyos-Diyosan. Pero, sabi niya kay Zerubbabel, Zerubbabel, pangunahan mo. Andyan si Joshua, iba pang mga leaders. At yung mga natitira pa na Israelites, yung mga remnants. Sabi mo, remnants. Alam niyo po yung word na remnants? Ito yung mga natirang tao pagkatapos ng unos. Diba? Ikaw ba yung natirang tao pagkatapos ng unos? Yung kahit ilang beses kang dumanas ng mga pagsubok at problema, nandito ka pa rin sa Diyos. You are a remnant. Amen? At kung ilalagay natin ngayon sa panahon ngayon, no, si Zerubbabel, mga leaders, mga pastors, at ikaw mismo, amen? God is asking you to build something for Him. Katulad nung panahon na yon, amen? Si Lord, kaya niya sa isang pitik lang, mag-build up agad ang church. Tama? Pero, may tinawag siya, may pinili siya, at si Zerubbabel yun. Amen. Bakit? Sabi niya, Zerubbabel, kailangan mag-build up ulit yung templo ko. Kasi itong mga taong ito, sabi niya, ikuwento ko na lang sa inyo yung Haggai chapter 1. Sabi niya, bakit itong mga taong ito, pinababayaan nila na ang aking templo ay kawawang-kawawa? Bakit itong mga taong ito, pinababayaan nila na ang aking templo ay wasak na wasak? Samantalang sila, sa kanilang mga bahay, abalang-abala sila sa pagpapaganda ng kanilang mga kanya-kanyang bahay. Okay, basahin niyo sa bahay. Amen? Abalang-abala sila sa kanilang mga buhay, sa pagpapaayos, pagpapaganda ng kanilang mga bahay, ng kanilang mga buhay. Pero itong templo ko, Zerubbabel, walang nag-aasikaso. Itong kingdom ko, Zerubbabel, walang nagbibigay pansin, Zerubbabel. Pwede ba, Zerubbabel? Sabi mo sa katabi mo, pwede ba, Zerubbabel? Kailangan ko ng taong mag-aasikaso. Kailangan ko ng taong makikibalikat at magmamalasakit na mag-build up yung church ko. Kasi i-restore ko kayo. May bagay akong gagawin sa inyo. Kailangang maitayo ang templo ng Diyos. Sounds familiar? Sounds familiar? Sounds familiar? Parang yung lupa lang sa likod, no? Sabi niya, Zerubbabel, kailangan maitayo yung templo ko. Kasi marami pang taong ipapadala sa inyo at hindi sila kasya dito. Marami pang mga workers na ma-raise up. Pero Zerubbabel, kailangan mong sabihin sa mga kapwa mo, Zerubbabel, sa mga remnant of Israel, na sila'y gumising. Sila'y abalang-abala na pagandahin ang kanilang mga buhay. Ngunit ang aking templo ay hindi nabibigyan ng pansin.
Lord kay Zerubbabel. Grabe, no? Napakabigat na responsibilidad. Ginusto ni David yun, pero sabi ni Lord, hindi ikaw David, hindi ikaw magpapatayo ng templo. Si Solomon. Pero dumating ang panahon, nasira. Amen, dahil sa kanilang unfaithfulness, gusto ni Lord na i-rebuild. Amen. So for how many years the house of God lie in ruins? So through Haggai, sundan niyo yung mga karakter. Sa pamamagitan ni Propeta Haggai, nakipag-usap siya kay Zerubbabel at inutusan niya si Zerubbabel na itayo ang templo ng Diyos. Ngayong umagang ito, kinakausap tayo ni Lord. CGCF JTG Church, build the temple. Hallelujah! Marami tayong hinihiling kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng lupa, bigyan mo ako ng bahay, bigyan mo ako ng asawa, bigyan mo ako ng anak, bigyan mo ako ng simpleng buhay at 10 million. Amen? Pero ilan sa atin dito ang maglalakas ng loob at sasabihin sa Diyos, Lord, bibigyan kita ng lupa, bibigyan kita ng church, ipagpapatayo kita ng ganito, ipagpapatayo kita ng ganun. Ilan sa atin dito? Yung matapang na sasabihin, Lord, I want to be involved. Gusto kong makibalikan, Panginoon. Gusto kong ipakitang mahal kita. Hello? Church, yun yung charge. Amen? Ito, kung babasahin nyo, malupit ang Haggai chapter 1. Sabi niya, ito, Zerubbabel sa totoo lang, nanalangin kayo ng great harvest. Hindi great yung word, pero ang sabi, you prayed for the rich harvest. Nung binabasa ko ito kagabi, Lord, bakit parang CGCF to? Kasi yun ang prayer natin ngayong taon. Ang sabi ni Pastor Glenn, CGCF, JTG, malaki ang hinihiling nyo sa Panginoon. At yun din ang sinabi ni Lord kay Haggai, na sasabihin kay Zerubbabel, ang mga remnants ng Israel, sila ay umiyak sa Diyos, nanalangin sila na pagpalain ng Diyos ang kanilang ani. Pero, laging kalahati lang ang natatanggap nila. Kalahati ng pinanalangin nila. At minsan, nauubos pa. Hinihipan pa ni Lord. Amen? Sumasweldo sila, pero pagdating ng hawak ng sweldo, kinakapos pa rin sila. Basahin nyo. Nakalagay doon. Sumasweldo kayo, pero kapos. Nakalagay doon. Binasa ko kagabi. Amen? Sabi niya, nananalangin kayo ng masaganang ani, pero laging kulang. Ina-expect nyo na marami, pero kakaunti ang dumadating sa inyo. Wow, grabe. Lord, grabe. Parang sounds familiar din. Minsan sa buhay natin. Tama? So they prayed, they asked, and they cried for the great harvest. At ito palang mga bagay na ito, konektado pala ito sa kung paano natin itinuturing ang church. Yun pala'y magiging konektado sa magiging harvest natin bilang Kristiyano. Amen? Kaya mga kapatid, ito reminder ni Lord, no? Bago tayo pumunta sa mga pangako ng Diyos. Mamaya mga pangako. Dito muna tayo sa reminder ni Lord. Number 1, the love you show to your church is the manifested love you have for God. Tama o tama? Amen? Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin si Lord ng 100% kung ang church niya ay hindi natin kayang mahalin ng 100%. Amen? Kung paano natin minamahal ang church ng Diyos, yun ang manifestation ng totoong laman ng puso mo patungkol sa Panginoon. Amen? Kaya nga sa atin dito, kahit minsan nasasaktan, nakokorek, hindi mo magawang umalis kasi mahal na mahal mo ang church. Hello? Loyal na loyal tayo sa CGCF, JTG kasi mahal na mahal mo ang church. Why? Kasi mahal na mahal mo ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. Dumaan tayo ng maraming mga pagsubok, but you remain strong in the faith. You remain faithful to God. Ilan ba sa atin dito may mga kanya-kanyang pangarap, pero kinalimutan dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Naglingkod ka sa Panginoon, gusto mong makibalikat kasi mahal mo ang church. Hello? Alam niyo po, isa sa mga bagay na kinahahangaan ko. Amen? Sana hindi nila mapanood. Amen? Kinahahangaan ko sa mga taga Carmona
They love the church. They love the church. Hindi ko sila pinipilit, hindi ko sila pinapwesta, pero they love the church. Yes, may mga kainahan sila, may mga katigasan talaga ng ulo. Nakaka-stress. Amen? Pero they love the church. Nakita nila kulang ng electric fan. Sila na mismo mag-chat sa akin, Pastora, pwede ba akong magdala ng electric fan dyan? Pastora, pwede ba akong magdala ng mic dyan? Pastora, pwede ba akong magdala ng mic stand dyan? Pastora, pwede ba akong bumili ng speaker dyan? Pastora, bibili pa ako ng upuan dyan. Iba't iba tao yun. Kasi ang totoo, kung paano mo minamahal ang Diyos, magmamanifest yan sa kung paano mo tinuturing ang church mo. Palakpakan natin si Lord. Kaya ito yung tanong ito yung tanong ng Diyos kay Hagay. Papunta kay Zerubbabel. Bakit ganun sila? Naasikaso nila yung buhay nila. Pero yung ministry ko, minsan-minsan lang. Bakit ang bahay ko pinabayaan? Bakit ang bahay ko last option? Sabi ng Diyos. Bakit ang bahay ko last option? Habang sila umuwi sila sa mga magarbo nilang bahay. Inaayos nila ang buhay nila. Pero pag bahay ko na ang usapan, kapag church ko na ang usapan, laging last. Last priority, last option. Hindi masyadong ginagastusan. Bahala na si Pastor dyan. Hindi ako mag-i-involve dyan. Tanong ni Lord yun kay Zerubbabel. Kaya sabi niya, pwede ba pangunahan mo si Zerubbabel? Kasama mo si Joshua. Ayusin niyo yung church ko. Ayusin niyo. Itayo niyo yung church ko. Sikasuhin niyo. Pag malasakitan niyo ang church, build the temple. Sino dito yung gusto niya maging builders? Taas ang kamay! Who wants to be a builder of God's temple? Lord, bless these people in Jesus' name. Kasi hindi natin mapapasubali ang katotohanan na kung paano mong minamahal ng Diyos, gayon din naman ang ipapakita mo sa church mo. Amen! Kaya iba dito na tumanda, dito na nagkaasawa, dito na nagkaroon ng anak. Amen? Pero nandito pa rin, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Sasabihin mo ba na walang pinagdaanan yun? Hindi nasaktan yun? Hindi nagipit? Nagipit kami, nasaktan kami, may mga pinagdaanan kami. Pero dahil mahal natin ang Diyos, pinaglilingkuran namin ang church. Dahil pinaglilingkuran namin ang Diyos. Hallelujah. Number 2, reminder of God. The concern, sabi mo concern. Malasakit sa Tagalog. The concern and the involvement you give to the kingdom of God will make or break your great harvest. Diyan ba kayo? It will make or break. Kapag sinabing it will make, yun ang mag-aalaw ng great harvest. Pag sinabing it will break, yun ang maghihinder. Hello? Ilan sa atin dito yung sinasabi mo taga CGCF ka, pero you are afraid to be involved. To commit. Amen. Alam niyo po, tinanong ko si Mami kahapon, Mami, ano po ituturo ko? Kasi matagal na po ako hindi nagtuturo. Youth service lang po ako nagtuturo. Ang huli ko pong turo dito ay about sa first fruit. Nalala niyo po, last year? Last year ba? O this year? December. First fruit. Amen? God in the midst, December. So, sabi ni Mami, anak, magturo ka ng pakikipasan. Pakikipasan. Amen? So, yung word na concern o pagmamalasakit, pag-i-involve, yung ilagay mo yung sarili mo na kasama ka doon, it will make or it will break your great harvest. Pwede ba nating buklatin yung ating Bible? Sa Hagay. Sino may dalang Bible? Magkasunod po yung Hagay at Sekaraya.
Pansinin nyo. Kasi yan dalawang propetang yan yung dalawang propetang ginamit kay Zerubbabel na magpaalala about sa building of temple. At dalawa lang po ang chapter ng Hagay. Lahat yan ay patungkol sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. Amen. Hagay chapter 1. In the second year of King Darius, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua, son of Zeruzadak, the high priest, saying, Thus speaks the Lord, saying, These people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Hindi pa daw oras para i-build up. Pero ito sabi ni Lord, Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? Now therefore, says the Lord, consider your ways. Gunitain niyo yung inyong mga lakad. You have sown much and bring in little. Grabe, no? Nagtanim sila, pero umani sila ng kaunti. Nagtanim sila ng marami, umani sila ng kaunti. Sige ba, ako basahin nga sa Tagalog. Marami ang iniyasit nyo, pero kakaunti ang mga ani. May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo, pero hindi sapat. May damit kayo, pero nagiginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo, pero kulang pa rin. Sabi sa inyo, nandun yun eh. Nasa Bible pala yan, yung kulang na sweldo. Amen? May tinatanggap kayong sweldo, pero kulang pa rin. Eh, ba't ganon? Amen. Next verse. Kaya isipin niyo mga nangyayari sa inyo. Next verse. Ngayon, umakyat kayo sa bundok, ito po yung ating foundation verse. Umakyat kayo sa bundok, kumuha ng mga kawit at ayun yung muli ang templo. Sa ganitong parahan, masisiyahan ako at papaparangalan ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Next. Verse 9, sinabi pa ng Panginoon makapangyarihan, marami ang aning inaasahan nyo. Pero kakaunti lang ang aning ninyo. Hello? Tingin kayo sa akin. Mga kabataan, hindi tayo exempted dito. Minsan, ang dami nating ine-expect sa Lord, pero kakaunti yung nagiging return sa atin. Ito yon. Pero kakaunti lang ang anin ninyo at sinira ko pa ito nang iuwi nyo sa inyong bahay. Ginawa ko ito dahil wasak ang aking templo. Habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumagawa ng bahay niya. So, ibig sabihin, may implication yung ginagawa natin sa church sa blessing natin. Laging nakaka-apekto yung ginagawa mo sa church sa blessing na matatanggap mo sa Panginoon. Grabe, no? Very timely. Sabi ko, Panginoon, parang kinakausap mo kaming si GCF. Kasi nananalangin tayo sa Lord eh. Nag-expect tayo at nagkaroon tayo ng prophetic declaration na, Lord, this is the year of the great harvest. Ibig sabihin, hindi lamang basta ani ang hinihiling natin kay Lord. Dakila, marami, tremendous harvest. And sabi ni Lord, kung bakit hindi nangyayari minsan yung tremendous na yon, yung great harvest na yon, kasi ito yon. Yung involvement, yung concern natin sa temple of God. Mga kabataan, ilan sa atin dito yung nagsabi kang maglilingkod ka sa Panginoon pero nasaan ka na ngayon? Kasi when you say building the church, it's just not about buying materials to build the temple. It's your concern for the ministry. Your love for the souls. It's how you build up your life in the Word of God. Because in the New Testament, when you say temple, it's about your spiritual life. It's about your relationship with God. It's about your spirit towards God. Nandyan ba kayo? So it will either make or break your great harvest on how you treat the temple of God. Paano mong pinakikituhan, paano mong inaalagaan, minamahal ang templo ng Diyos, yan ay may malaking epekto sa magiging harvest mo. You want a great harvest?
the temple. Build the temple. Alam niyo, sa totoo lang, magiging matotoo na ako sa inyo. Sawang-sawa na ako sa mukha ng mga workers. Sila na lang palagi ang kasama ko. Wala ba dito na ikinukonbik ka ng Panginoon na pinaglilingkod ka ng Diyos? Kasi hindi ako naniniwalang si Lord ay tumitigil sa pagpuproduce. Kasi hindi siya barren God. Hindi siya baog na Diyos. He is a very fruitful and powerful God. But the problem is, tayo yung minsan nagiging unfruitful, barren, and stony. Yung heart natin nagiging matigas, and we don't want to respond to build the temple. We forsake our calling. We forget how God forgave and loved us. Nakakalimutan nating inibig at tinawag at pinili tayo ng Diyos, pinatawag tayo ng Panginoon. Alam mo, sa sarili mo, tinawag ka ni Lord, pero kinalimutan mo lahat ng mga bagay na yun para sa sarili mo, para sa pangarap mo. Sabi ni Lord, anak, you come back and build my temple. Be a worker, minister, labor for me. Kasi wala sa barren land ang harvest. Nasa kamay ng Diyos ang harvest mo. Yung hinahabol-habol mo kung bakit ka nagtatrabaho ay nasa kamay ng Diyos. Magtapat ka lang sa Panginoon. Huwag mong iwanan ang panawagan mo sa Lord. Hallelujah! Huwag mong kalimutan yung matamis na boses na tumawag sa pangalan mo na nagsabi sa iyo, anak, mahal kita para ka sa akin. Sinet apart na kita dahil tinawag at pinili kita. Huwag mong kalimutan yun. Huwag mong ibaon sa limot yun. Sabi ni Lord, Zerubbabel, bumalik kayo dito. Asikasuhin niyo ang church ko. Huwag niyong pabayaan ang church ko. Muli niyong itayo. Makipasan, makitulong, magmalasakitan, magmahalan. Hindi magkagatan. Hindi maghanaman ng mali sa isa't isa. Pero sama-sama na may isang layunin at isang Espiritu, Panginoon, ang maitaas ang pangalan mo, maglilingkuran ka namin. Because we have a one heart and we want to build your temple. We want to be involved. Because we love your church. We love your church. Because you died for your church. You want to have a purposeful and meaningful life? Serve God. Build the temple of God. Hallelujah. Ako po, nag-uumapaw ang mga patotoo kung paano ko pinagpapala ng Panginoon. Nararanasan ko yung great harvest ngayon. Naranasan ko yung refine. Talagang basag na basag ako. Lahat, wipe out. Naranasan ko yung stand firm. Sinubok ng Diyos ang lahat sa akin. Pero ngayong season na to, nararanasan ko ang great harvest of God. Isa sa mga sikreto, to God be all the glory. Mahal ko ang church. Hindi ako papayag na hindi ako kasali. Hindi ako papayag na hindi ako kasali. May gawain, may ambagan, may gastos, may pagod, kailangan ng sakripisyo, kailangan na mag-aasikaso. Amen. Kailangan na mag-aasikaso, kailangan na maglilid, mag-initiate, magkukusa, naasikasuhin yung gano'n kasi family day na next week. May gawain next week, anniversary na, wala pa nag-aasikaso, kailangan na mag-aasikaso. Gusto ko kasali ako doon. Hindi pwedeng hindi. Kailangan may ambag ako. Kasi mahal ko ang church. Hindi pwedeng napapabayaan ang gawain ng Diyos. Kung gano'n ang puso ng mga pastor, gano'n din dapat ang puso ng lahat. Ng mga remnant. Amen! Kaya may great harvest. Amen? Do you want to make or to break? Make! 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 Hindi maudlot. Hindi maalis. Hindi ma-cancel. But to receive the great harvest. Kaya sabi ni Lord, Zerubbabel,
Mga remnant, Joshua, Hagay, huwag kayong susuko, magpakatatag lang kayo. Dako na tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga builders. Pumalakpakan lahat ng mga builders of the church. Mga handang magpagal at magpagamit sa Panginoon. Number 1, God is with you and He will stir up your spirit. Sabi ng kanta, napakaganda. Spirit touch your church, stir the hearts of men. Kinakanta ko lang yung kagabi habang pauwi kami. Tapos nung nagbuklat ako ng Bible, yun pala yung topic. Dinala ko ni Lord doon. Haggai chapter 1 verse 13 to 14. Number 1 promise of God. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. Hallelujah. Verse 14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. Ilan sa atin ang nanghihina, nalulupay-lupay, napapagod? You want the Lord to stir up your spirit. Gusto mong manumbalik yung sigla mo? Yung pananabik mo sa presensya ni Lord? Gusto mong ma-restore? Ang sabi ng Panginoon, the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit, grabe, lahat ng nakiisa, lahat ng nagtulong-tulong, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil in-stir up ng Panginoon, unang-unang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya at palalakasin ka niya. Hindi mawawala ang revival sa'yo as long as nandun ang malasakit mo sa kingdom of God. If you are a builder of the temple of God, amen? Number 1 promise of you, ng Diyos sa'yo. Hindi ka iiwanan ni Lord. Kahit iniwanan ka ng jowa mo. Amen? Ba't lumilingan ka sa tabi mo? Amen? Hallelujah! Pwede bang masayihin mo yung katabi mo? Parang naantok na eh. Tapik-tapikin mo, ay ka lang dyan. Gutom ka na, no? Ang tagal mag-preach si Pastora Tam. Sanay na sanay kami kay Pastor Nick, saglit lang. Kay Pastora Chris, saglit lang. Kay Pastora Tam, napakatagal. Amen. Spirit touch your church. Sarap. Lord, prayer namin to. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. Bakit daw? Ito yun, building the temple. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain, number 2 and 3 yun, fall upon me. Grabe! Ito pala yung ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Na kapag minahal ko ang minamahal ng Diyos, God will make sure na hindi ako mag-iisa. And God will continue to stir up my spirit. May dahilan man akong mapagod, hindi ako makakaramdam ng pagod at patulumaypay. Magpapatuloy ako. Hallelujah! Kahit ang wallet ko ay nakanganga na. Revival pa rin ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay magpaprovide ng Diyos. And indeed, God provide for me. Kasi hindi mo siya kayang ikahon. Sa spirit walang. All out si Lord pag all out na all out na all out ka. Lalo siyang mas all out sa'yo. He will stir you up. God will stir you up. May problema ka sa pamilya, God will stir you up. May problema ka sa pag-aaral, God will
Ang sabi niya? Hallelujah! Hallelujah tuloy si Adriel. Hinahalo ng Diyos yung puso mo para hindi maging bato, para hindi manigas, na lagi kang gising sa Panginoon, lagi kang revive sa Lord. Whatever you speak, it comes to existence. Nangyayari, iniisip mo pa lang. Ganyan ang mga pastor natin. Ganyan ang mga leader natin. They are the men and women of faith. Because there is this Holy Spirit stirring up in your heart na kailangan ko itong gawin para sa Panginoon. Kailangan kong magpatuloy. Hindi po kahit ayaw mo na, gusto mo pa. Gulo, no? Sabi ng katawan mo, ayaw mo na, pero gusto mo pa. Tama? May sakit ka na, gumaling ka pa. Wala nang pag-asa, nagkaroon pa. Akala mo wala, pero meron. Kasi may nag-i-stir up sa'yo. Sa buhay mo may nag-i-stir up. At yun ang pangako ng Diyos na nag-iingat sa'yo kasi nakita ni Lord ang pagpapagal mo sa templo niya. Nakita ng Diyos kung paano kang nagmalasakit sa church niya. Nakita ng Diyos kung paano mong inalagaan ang church niya. Number 2, God will fill the temple with glory and peace. Haggai 2 verse 6 to 9. Pinag-uusapan pa rin nila ni Lord, ni Haggai, at ni Zerubbabel, ni Joshua, yung templo. Amen? For thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and dry land. And I will shake all nations, and they all come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory. Tama? Amen! I will fill this temple with glory. Marami kang nakikitang pangit sa buhay mo ngayon. Magpatuloy ka lang sa Lord. Mahalin mo ang gawain ng Diyos. Makibalikat ka. Sabi ni Lord, nakikita mo yung dating kalalagayan nito? Ito pangako ko sa'yo, Zerubbabel. Pangit man ito dati. Pero magiging maganda tong templong ito. And I will fill this temple with glory, Zerubbabel. Yayanigin ko lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templong kanilang mga kayamanan, kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay. Alam niyo po ang CGCF, napakayaman. Mayaman sa anointing. Mayaman sa power. Kaya maraming nabuborn again. Dahil andito ang Holy Spirit. Imagine, kapag tayo nagkaisa, ilang kabataan pa ang makakakilala sa Panginoon. Ilang tao pa ang magbabago ang buhay. Ilang suicidal ang maliligtas. Dahil may mga Kristiyanong nagmalasakit, nagtulong-tulong for the ministry of God. Hello? Next verse. Lapit na tayo matapos. Hanggang 9 lang yan. The silver is mine. And the gold is mine. Kanina daw yung silver and gold? Na kanina? Nasa boss? Boss. Na kay boss ba? Nasa sir? Wala. Nasa kliyente mo ba? Wala. Sabi ni Lord, akin yun. Akin yun. Yung gold, yung silver, akin yun. Sabi ng Diyos. Sapagkat ang mga ginto at ang pilak ay akin. Sabi ni Lord. Next verse. Magiging mas maganda ang bagong templo. Wow! At Lord, hindi ka tumutukoy lang sa physical building. Tumutukoy ka sa buhay namin. Kaming mga nagpapagal para kay Kristo, magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. O, di ba? Hindi tumutukoy ang Diyos doon sa templo lang kasi kalagayan sa buhay eh. Sino tinutukoy ng Diyos doon? Yung mga tao na nagmalasakit at nag-build ng temple. Mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Ang nangako sa'yo, hindi tao. Ang Diyos ang nangako sa'yo. Amen?
Gusto mong i-fill ni Lord ng glory and peace ang buhay mo. Amen? Angkinin mo ang pangakong ito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang gawain niya. Number 3, God will bless you supernaturally. Sige po, palakpakan natin. Huwag po natin sigatin. Haggai chapter 2, verse 15 to 19. And now, carefully consider from this day forward, simula sa araw na ito. Amen? Mula ngayon, isipin niyo mabuti ang mga nangyari sa inyo bago niyo umpisahan ang pagtatayo ng templo ng Panginoon next. Sapagkat noon, kapag pumunta kayo sa mga bunton ng inyong mga trigo na umaasa mga kaipon ng 20 tahal, ang nakukuha niyo ay 10 lang. O, i-explain ko bago nila asikasuhin yung church, pupunta sila sa harvest nila, nag-expect ng 20. Ang nakukuha nila ay 10. Oh. At kapag pumunta kayo sa pisaan ng inyong ubas na umaasa makakuha ng 50 galon, ang nakukuha nyo ay 20 lang. Ba't ganun? 20 galon lang. Next verse. Sinira ng Panginoon ng inyong Diyos ang inyong mga pananim. Sinira ng Panginoon ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, peste, at pagpapaulan ng yelo na parang mga bato. Pero hindi pa rin kayo nagbalik loob sa Panginoon. Yun yung dating nilang kalagayan. Amen. Next verse. 18. Sa ika-24 na araw ngayon, na ika-9 na buwan, at ngayong araw na ito, natapos ang pundasyon ng templo. Kasi nag-respond sila sa Panginoon Nakarealize sila. Kaya naglingkod ulit sila sa Lord. Nagtulong-tulong sila, nakibalikan sila. At natapos daw ang pundasyon ng templo. Yung templo natin doon, nakakailang poste na. 5. Ilang poste pa? Siyampa poste. Amen. Di ba? Nung natapos, ika-24, natapos ang pundasyon ng templo, tingnan nyo kung anong mangyayari mula sa araw na to. Grabe si Lord, naghamon siya. O may natapos na kayo sa temple, tingnan nyo mangyayari simula sa araw na ito. Ito yun. Kahit wala nang natirang trigo, at wala nang bungang mga ubas, at ang mga kahoy ng igos, pomegranata at olibo, pagpapalain naman kayo ng Panginoon simula sa araw. Ibig sabihin, kahit wala nang maiproduce, ang lahat ng bagay sa paligid mo, you will remain blessed. Ibig sabihin, supernatural ang blessing ni Lord sa'yo. Parang hindi ka natutuwa. Pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Ako po gusto po magpatotoo. Amen. Nangangaral po ako, matapang po akong mangaral ng ikapo. Matapang po akong mangaral ng paglilingkod. Matapang po akong mangaral ng first fruit. Matapang po akong mangaral ng paglimot sa sarili, pag-iwan sa pamilya. Matapang po akong mangaral patungkol sa mga bagay basta sa Panginoon sa pagsunod at sa pag-aalaga ng church. Kasi diyan ako hinulman ng Diyos. At patuloy hinahinulman ni Lord. Isang bagay na ipinangaral ko sa Carmona. Sabi ko, minsan nag-aasam tayo ng blessing. Tama ba? Real talk lang, no? Gusto natin talaga ma-experience yun bago tayo kunin ng Diyos. Yung supernatural blessing. Masasabi talaga na, bless yung taong to, bless ako Lord, grabe. Pero hindi natin kayang iwanan ng lahat para sa Diyos. Umiiyak ako, nangangaral ako, sabi ko, gusto nyo ng blessing? Yung totoong pagpapala ng paglilingkod. Ang tanong, kaya nyo ba na aalisin ni Lord sa inyo lahat? Mawawala yung mahal mo sa buhay. Palalayasin ka sa bahay nyo. Pagkakasyahin mo yung sarili mo sa 300 per week. Wala kang trabaho. Tapos ka ng accountancy, pero hindi ka accountant. Nagbubungkal ka ng lupa. Sasabihan ka pa ng tatay mo na parang wala kang pinag-aralan sa harap ng maraming tao. Yung aalagaan mo na lang yung nanay mo. Sinakto pa ni Lord na sabi niya, dun ka mag-full time. Kailangan mong iwanan yung dying mother
Umiiyak ako. Hindi ko maintindihan yun dati. Bakit sa dinami-dami ng panahon ngayon mo pa ako pinag-full time? Ang gusto ni Lord, mag-alaga ako ng tupa. Ang gusto ni Lord, asikasuhin ko yung church. Ang gusto ni Lord, tumugon ako sa panawagan ko. Ang gusto ni Lord, iwanan ko ang lahat. Pwede namang hindi ganun kadramatic, di ba? Kasi may mga Kristiyano, chill-chill lang eh. Chill lang. Kuya yan siya. Amen? Pero yung requirement ni Lord, sakit. Ngayon ko naiintindihan. Sabi ng Panginoon, silang mga nawalan, ibabalik ko ng 100 beses ng kung ano yung sinakripisyo nila alang-alang sa pangalan ko. At ngayong taong ito, nakita ko yung katugunan ng Panginoon sa mga panalangin. Pinalaya ako ng Lord sa maraming bagay. May mga kahinaan pa rin po tayo. Pero sasabihin ko ngayon, malayang-malaya at maluwag na sa dibdib kung sasabihin ko ngayon sa inyong harapan, malaya na ako. Malaya na ako. Malaya. Amen? Napakasaya! Sino yung masaya? Masaya ka ba talaga? Ganito lang yung tsura ko mga guard, pero masaya ako sa buhay ko ngayon. Great harvest. Pag naaalala ko yung proseso, ang sakit. Naiiyak pa rin ako. Parang gusto kong malumpo, gusto kong magkulong sa kwarto. Pag naaalala ko lahat ng nangyari nung year of refinement and stand firm. 2 taon, basag na basag ako. Hindi ko maintindihan, pero nagpatuloy ako sa Panginoon. Tumugon ako sa kung ano yung pinapagawa ni Lord. Niyakap ko yung assignment ko sa Panginoon. Kaya ngayon, masasabi ko po sa inyo, salamat sa Panginoon, pinagpapala na tayo ni Lord. Maglingkod na po tayo ng malayang-malaya sa Panginoon. Amen? In-increase ni Lord. Yung mga client ko, in-increase ng Panginoon. Virtual assistant po ako. May mga bookkeeping client na po ako. Dati po, ang per hour po natin ay $4. Ngayon, ang pinakamataas na po natin ay $10 per hour. Grabe ang Diyos! Kausap ko yung boss ko na isang araw, may meeting kami. Sabi niya, gagawan ko ng paraan na madagdagan yung oras mo. Sabi niya. Nung February po, galing po tayong Bali, Indonesia. At ngayong November, pupunta po tayo ng Japan. Grabe ang Diyos! Sabi ng mga kapatid ko, huwag ka nang mag-alala sa tutuluyan mo. Kami na bahala. Basta sumama ka. Approve ang visa. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Maraming mga naging pagsubok pagdating sa pamilya. Pero it's still on the process. Pero nakita ko yung katugunan ni Lord sa mga prayer ko. Lahat ng mga kapatid ko ngayon, konti na lang natira. Halos lahat ng mga kapatid ko ngayon every Sunday, nag-church na sila, nagpapadisciple na rin sila, nasa VG na rin sila. Amen! Umaga, worship song sa bahay. May mga kalukuhan pa rin. Pinoproseso pa tayo ng Lord. Pero hindi na ganun katindi tulad ng dati. Ang gaan sa pakiramdam, ang sarap mabuhay. Nasigaw mo na yun? Sarap mabuhay! Amen! Ang sarap mabuhay. Minsan nai-stress ako sa trabaho. Stress talaga ako minsan. Pero Lord, blessing to. Hindi to curse. Blessing to. Ang sarap mabuhay. Dati hindi makapagbayad. Ngayon, dati kasi wala akong binabayaran. Ganun pala yun. Pag lumalaki yung sweldo mo, dumadaming babayaran mo. Pero pag titingnan mo, pag chinek mo, makakapagbayad na ako. Dati hindi. Kasi full-time tayo dati. Amen? Maasa tayo sa Panginoon. Ngayon, pinagpala tayo ng Diyos. And Lord, sineselyuhan ko po yun ngayon sa pangalan ni Jesus. I am expecting more. Because God is the God of more. God is able to bless you supernaturally. Nakita kasi ng Diyos ang pagpapagal mo. Kaya huwag kang tumigil.
Amen? At ito yung pinaka-paborito natin sa lahat. Dito po ako magtatapos. Sa Zechariah chapter 4, verse 6 to 10. Hallelujah! Unang-unang propetang ginamit kay Zerubbabel, si Haggai. Nagkaroon ng conflict. Nalay yung foundation of the church, yung temple. Nailagay ang pundasyon. Pero maraming mga taong nag-arise against it. Kumbaga, parang na-delay, medyo natigil yung construction ng church. Kaya pagdating, di ba, Haggai, ang susunod na libro ng Haggai ay Zechariah. May kanya-kanyang mga pangitain si Lord sa iba't ibang mga tao sa Zechariah chapter 1, 2, 3. Pagdating sa Zechariah chapter 4, pangitain ito patungkol kay Zerubbabel. Buhay pa si Zerubbabel dito. Ang sabi ng Panginoon, Zechariah chapter 4, verse 6. Nang magkagayon, siya'y sumagot at nagsalita sa akin. Kasi nakita niya yung pangitain. Sabi niya, Lord, anong ibig sabihin ito? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel. May panibagong propeta na namang kinausap si Lord. Para kay? Kasi ang gusto ni Lord, Zerubbabel, yung sinimulan mo, kailangan tapusin mo hanggang dulo. Ituloy mo ang pagpapatayo ng templo. At ito ang pangako ng Diyos. Itong salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, Zerubbabel, not by might, nor by power. Minsan ginagamit natin yun for our own benefit, pero ito pala ay patungkol sa building of the church. Ito pala ay patungkol sa pagpapatayo, sa pagbibuild up, sa pagmi-ministry. Zerubbabel, not by might. Alam ko marami kang pinagdaanan. Alam ko nahihirapan ka. Alam ko naisipan mong tumigil sa pagmamalasakit sa templo ko. Pero Zerubbabel, ito ulit yung paalala ko sa iyo, Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Holy Spirit, makukumpleto mo ang church. Sabi, hallelujah! Ito ang hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi ng Panginoon ng mga upo, sino ka? Who are you, great mountain? Di ba, may kantang ganon? Sino ka, o malalaking bundok sa harap ni Zorobabel, ay magiging kapatagan ka. At kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan, biyaya sa kanya. Verse 8, bukod dito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang kamay ni Zorobabel ay siyang naglagay ng mga talagang baon ng bahay na ito. Amen. At ang kanyang mga kamay ay siya rin tatapos. Sino dito yung nagsasabi, Lord, nandito na ako, gamitin mo. Hanggang sa katapos-tapusan, hanggang sa muli kang bumalik, Lord, gamitin mo para sa church. To bless your church. To be the church. Hello? To be the church. Hallelujah. To bless your kingdom. Ang mga kamay ni Zorobabel ang siyang naglagay ng tatagang baon ng bahay na ito at ang kanyang mga kamay siyang tatapos. At iyong malalaman ng Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo, sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay? Sabi dito ni Lord sa English, who despised the small beginnings? Ganda, no? Who has despised the day of small things? Ay, tsaka na ako babalik dyan. Pag gawa na yung church, init-init naman dyan. Sisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang ang Diyos. Yung ko dyan, liit-liit naman ang church na yan. Kaunti lang naman sila dyan. Sabi ni Lord, sino? Sino kumukutya? Dahil kakaunti pa lang ang nagpapagawa. Kakaunti pa lang ang mga workers. Ito pa lang ang nandito. Sino kumukutya? Sabi ni Lord. Pero matutuwa sila kapag nakita lang inilagay ni Zorobabel ang pinakahuli at natatanging bato sa templo. Pagkatapos sinabi sa akin ng itong ilawan niya ay ang mga mata ng Panginoon na nagmamasid sulo. I love my church. I love the temple of God. Amen? Nasa Mabuhay 2000 pa lang. Mahal na mahal ko na. Simula nung pumasok ako, kahit galing po ako sa big church. Galing po ako sa Victory Aircon.
Parang nasa sinehan ka, ay nakaupo ka. Pero nung pumasok ako, sino nakaabot doon? Mabuhay ko kay. Pagpasok ko, the glory of God is in that place. Sino nakaabot? Taas ang kamay. Ang sarap alalahanin kung paano sinimula ni Lord. At sabi ng Diyos, ituloy nyo. Ituloy nyo nang ituloy. Magpatuloy kayo, magtulungan kayo, magbalikatan kayo. Magmahalan kayo. Build the church. Build the temple. Kasi kung yung ibang tao, ayaw nila ng mga small beginnings, kayo nasaksihan nyo kung paano nagsimula sa maliit ang CGCFJDG. Nagsimula sa isa, dalawang tao. Uma-attend isang pamilya na wala pa. Pero ilan na tayo ngayon? Ilang outreaches? 8. Pag nag-anniversary, inaabot tayo ng daan-daang tao na mga hinipong at binago ng Diyos. Ilan dito mga napagtapos na ni Lord? Akala mo, hindi ka gagraduate, pero pinagraduate ka ni Lord. Di ba? Scholar ka ng langit. Grabe! Scholar ng langit. Ilan dito, hindi ganito itsura dati. Mukhang di naliligo. I'm guilty. Pero inayos tayo ng Diyos. Ito yung katotohanan eh. Napakahalaga ng church. Napakahalaga. Kaya mahalin mo ang mahal ng Diyos. Hinahamon ka ng Panginoon ngayon. Build the temple. Huwag kang papayag na hindi ka kasama. And this is the year of the great harvest. Your involvement, your concern, and your love for the kingdom of God will make or break your great harvest. So make sure that it will make the great harvest. Hallelujah! Spirit touch your church! Woo! I want to care for others like Jesus cares for me. I want to love the church like Jesus loved the church. Tayo po lahat ay tumayo.